So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan natin ang pinakabago pong pumasok po sa unrestricted free agency kabola ng PBA. And then of course yung pinataw po na penalty dito kay Calvin Abueva. So kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Pero tingin muna natin ang mga comment po ng mga fans kabola. Sabi po ni Jello si Arian, malabo ata na papayag ROS sa second round pick at malabo din kunin nila sa CBC. Di ka nabigyan ng magandang minuto si Navero at Borboran and the fact na makapaglaro na si Luis Villegas. In a way, may punto din naman itong ating kabola po dito kabola. Pero overall, titingnan natin kasi nga sabi ko, guard kasi sinang Batak and I do not think nandun pa yung hype niya kabola. Kaya sa palagay ko, mahirapan silang mag-build up po dito ng yun nga, hype. Diba? At mapataas po yung kanyang trade value kabola. Sa palagay ko, dalawang second round pick and a veteran could be the best trade value that they can get for him kabola. And yun yung ina-expect natin, kaya naman yan po yung atin pong sinuggest na trade na best po for them kabola. Now, pag-usapan na natin agad si Sir Amer before natin pag-usapan kabola yung kay Calvin Abueva. So ano yung, sino yung tatlong teams kabola sa palagay natin, dapat po siyang i-consider. Kasi nga po ito si Sir Amer is unrestricted free agent na po after nga pong hindi sila magkaroon na agreement with Blackwater. Hinayaan na lang po siya ng Blackwater kabola. And now he is unrestricted free agent. The top 3 teams that we think should consider him, number 1, Northport Batang Pier kabola. Easily the team that needs a point guard the most, di ba? If you look at their lineup, they have found 2 credible point guards sa mga rookies po, sa mga draftees po nila. Si Brent Paraiso kabola, si Franyu. Pero still, di ba? Those are good point guards, but in a way, they are not world beaters naman, di ba? They can develop further kabola, pero mas maganda pa rin po na umanap sila ng veterano that can be reliable for them. And I think that could be ito nga pong si Baser, the Hammer, Amer. TNT kabola will be the number 2 teams. Ito, very obvious naman, di ba? Mikey Williams kabola is hindi pa po bumabalik. In short, meron pa rin pong malaking puwang na dapat pong mahanapan po ng mag-fill ng TNT kabola. And I think Amer should be a good candidate to do that kabola, diba? He can easily be a good backup point guard kabola kay Jason Castro. Of course, Pugoy can also play the point guard position now. Pero yan, he could be an option for TNT. And I think siya, ito naman talaga yung team po na in-expect natin po saan siya pupunta. And I think Ginebra can also consider him kabola. I just do not think na magsusustain talaga ni Tenorio po yung health niya kabola. Well, of course, respect to him for coming back kabola. Pero I think the chances that magkakaroon po ng mga consistent na issue dyan even in his performance kabola is high. Kaya naman Ginebra po should also consider. Now, may news dito about MPBL, no? Babalik na nga po sila. They are planning to ban 47 players due to game fixing, which is their current biggest issue right now kabola. Pero ang mas malaki nga pong news pa dyan is that they are lifting the limit on X-Pros. So madami po sa mga dating player ng PBA and now easily go to MPBL kabola. And I think that will open up the door and that will make the competition actually tighter. Diba? Kung hindi pa po ramdam ng PBA ang MPBL, I think they will soon fill them more with this decision po by their management. Now, Calvin Abueva kabola, he was fined 100,000. Pero hindi dun sa pag-away niya, dun sa mga tautuas, kundi dun sa pagmumok niya po kay George Gallant, which is of course in a way funny, diba? Kasi mas malala pa rin, sa paningin ko naman, yung pong pag-away niya dun sa mag-asawa kabola. Diba? Mas malaking issue yun sa palagay ko na dapat yun po yung-decide. Pero parang ang naging thinking ata dito ni Commissioner is that nakapag-ayos naman sila ni Moala Tautua. Kumbaga, it's a personal thing. Nag-ayos naman sila, di okay na, diba? Parang yun siguro naging thinking niya dito kabola. Pero nakakatuwa lang dito yung isipin mo, 100,000 yung penalty pala, no? Nung mga-asar ka dun sa disability kabola. Pero maalala nyo ba, itong si Harencio kabola, diba? When sinabi niya po na kaya niyang patayin yung import po kabola, diba? Alala niyo ba kung magkano lang po yung hiningi po sa kanya bilang kanya pong penalty or fine? 20,000. 5x yung difference. Ito is minura lang in a way kabola yung kapansanan, pero yung ikaw po ay magde-death threat, 20,000 lang. Diba? Ganyan ko kay logical currently ang PBA. So, baka ba, sa palagay mo, deserve ba ni Calvin Abueva pang 100,000 na fine? Comment lang po sa baba.